Hi mga bata! Welcome sa ating homily ngayong araw ng Sabat na ito. Ako nga po pala si Kuya Jeff at ako ang inyong mga kasama sa ating pong exciting adventures sa Bible. So ano pang inaantay natin? Tara, samahan niyo ako. Ano ang inyong gagawin kapag inaway kayo ng inyong kuya, ng inyong ate, at ng inyong mga kalaro? Aawayin ba din ninyo sila? Tama po kaya yun? Sa kwento ni Kuya Joseph, atin pong aalamin ngayon kung ano ang kanyang ginawa sa mga kuya niya na gumawa ng masama laban sa kanya. Atin pong memory verse ay matatagpuan sa Matthew 6 verse 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Ang mensahe po ng ating kwento ngayon ay ating patawarin ang sinumang tao na nakagawa sa atin ng hindi kaaya-ayang bagay sapagkat ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Libong taon na ang nakalilipas mula sa lupain ng Canaan, nakatira si Joseph kasama ng kanyang ama at mga kapatid. Siya ay 17 taong gulang pa lamang noon at siya ay pinakamamahal ng kanyang ama. Kaya ginawan siya nito ng damit na mayroong iba't ibang kulay at napakagandang pagmasdan. Subalit dahil dito ay nagalit ang kanyang mga kapatid kay Joseph. Isang araw, inutusan ng kanyang ama si Joseph na puntahan ang kanyang mga kapatid na nagpapastol ng tupa. Nang makita si Joseph ng kanyang mga kapatid, ay nagkaroon sila ng masamang plano laban sa kanya. Nang makarating si Joseph sa kanilang pinaroroonan, agad nila itong sinunggaban at inihulog sa balon na malalim at hindi pa sila nakontento. Kanilang ipinagbili pa ang kanilang sariling kapatid sa murang halaga. Kawawa si Kuya Joseph. Si Joseph ngayon ay dinala sa lugar ng Egypt, kung saan siya naging katulong at kinalaunan ay nabilanggo sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngunit si Kuya Joseph ay hindi nawawalan ng pag-asa at dahil po dito, siya ay patuloy na nananalangin sa Panginoon. Isang gabi, nanaginip ang hari ng Egypt at walang sinumang sa kanyang nasasakupan ang nakapagsasabi ng kahulugan ng kanyang panaginip. Ngayon, mayroong isang lingkod, yung hari ng Egypt. At agad niyang sinabi yung nangyari sa kanya na nung siya ay nanaginip, tinulungan din siya ni Kuya Joseph at ang kanyang panaginip ay nagkatotoo. Agad niya itong sinabi sa hari at agad namang pinatawag si Joseph sa palasyo upang ipaliwanag sa kanya ang kahulugan ng kanyang panaginip. Isinalaysay ngayon ng hari kay Joseph ang kanyang panaginip at sa tulong ng Panginoon ay sinabi ni Joseph sa hari ang kahulugan ng kanyang panaginip. Ang sabi doon, magkakaroon daw ng 7 taong sagana sa pagkain ang bansang Egypt. Ngunit pagkalipas nito ay magkakaroon din ng 7 taong tagutom na dapat masolusyonan agad ng hari. Dahil sa ginawa ni Joseph na pagbibigay kahulugan sa kanyang mga panaginip, nakilala ng hari ng Egypt ang Panginoon. Bilang pagtugon, ginawa ng hari si Joseph na gobernador ng kanilang lugar. Wow! Napakagandang trabaho ang ibinigay kay Joseph. Siya ngayon ay ginawang tagapangasiwa ng lahat ng bagay sa loob ng lugar ng Egypt. Pagkatapos ng 7 taong sagana sa pag-aani, dumating ngayon ang tagutom. At lahat ng mga tao sa buong mundo ay pumunta sa Egypt upang bumili ng pagkain doon. Kasama na dito ang mga kapatid ni Kuya Joseph na nagbenta sa kanya doon sa mga mangangalakal. Isang araw habang sila ay bumibili ng pagkain, nakita sila ni
Joseph at bigla niyang naalala ang mga ginawa nito sa kanya. Dahil si Kuya Joseph ay mayaman na, maaari niya nang gawin ang lahat ng bagay at lahat ng kanyang gusto. At pwede niyang gantihan ang kanyang mga kapatid na gumawa sa kanya ng masama. Ngunit hindi ito ginawa ni Kuya Joseph. Alam niyo ba kung ano ang kanyang ginawa? Sinubukan muna ni Kuya Joseph kung ang kanyang mga kapatid ay nagbago na. At sa kanyang pagsisiyasat ay nalaman niya ang mga ito ay tunay na nagbago ng kanilang mga ugali. Kaya kanya itong ipinatawag sa kanyang bahay at doon siya ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid tungkol sa tunay niyang pagkatao. Namangha ang kanyang mga kapatid nang sinabi ito ngayon ni Joseph. Hindi nila inakala na ang kanilang binentang kapatid ay isa na pala ngayong gobernador ng Egypt at isa sa makapangyarihang tao sa buong bansa ng Egypt. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Joseph na pinatawad na niya ang kanilang mga kasalanan at wala siyang balak na paghigantihan sila. Napakagandang ugali ang naglalarawan kay Kuya Joseph na maaari rin nating matutunan sa tulong ng ating Panginoon. O ngayon mga bata, ating natutunan mula sa kwento ni Kuya Joseph kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang mga kapatid na gumawa sa kanya ng kasalanan. Ganun din po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay ginawa ng mali ng ating kapwa o ng sino man ay atin pong patatawarin. Kagaya din ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. At kapag tayo naman po ay nakagawa po ng mali, ay huwag din po natin kalimutan na humingi po ng tawad. Ano nga po ang sinasabi kapag tayo po ay humihingi ng tawad? Say, sorry po! Very good! At hanggang dito na lang tayo mga bata. Hanggang sa muli! Paalam!